Magandang araw mga kabola, nandito na naman ako at nagbabalik sa pagbablog. Ayan, since ilang araw na lang, mag-start na ang World Cup 2023 and sobrang nakaka-excite dahil sa Pilipinas gaganapin ang World Cup. Mapapanood natin ang ating Gilas Pilipinas laban sa mga tatlong countries sa Group A na andyan ang Italy, ang Angola at ang Dominican Republic. So usap-usapan syempre sa social media, isa sa pinagtatalunan talaga, sino ba dapat ang Final 12 ng Gilas Pilipinas? So ako bilang isang fan ng Gilas from the start, mula nung Gilas 1, ito yung tingin ko na dapat makasama sa Final 12. And sa dulo ng video na to, sasabihin rin natin yung tingin naman natin na pipiliin ni Coach Chatres sa kanyang Final 12 ng Gilas Pilipinas. So, eto na ang aking mga kasama sa aking Final 12. So, unang-una syempre, kailangan kasama sa Final 12 ng Gilas Pilipinas, no doubt, ang ating naturalized player na si Jordan Clarkson. How I wish na pinaglaro as local si Jordan Clarkson since may dugo naman siyang Pilipino. Yun nga lang, sa rule talaga ng FIBA is pag hindi ka nakakuha ng passport before you're 16-year-old, hindi ka mako-considered as local. So, since hindi naman pinanganak sa Pilipinas ang ating kabayan, though meron siyang lahing Pilipino, hindi pa rin siya mako-consider as local, kaya we'll settle for Jordan Clarkson as our naturalized player. So, ang mapro-provide ni Jordan Clarkson for the team, 20 plus points a game, and definitely napakalaking boost kung alam mo may kakampi kang NBA player sa team. So sunod naman, syempre kailangan kasama sa Final 12 ang poging-poging si Dwight Ramos. Syempre mula nung nagsimula yung qualifying tournament sa FIBA, etong si Dwight Ramos ang perfect attendance. Lahat ng qualifying tournaments naglaro si Dwight Ramos, and makikita naman natin na he can play both the offense and the defense. Kayang mag-pass break, kayang dumipensa, at the same time malaking point guard kasi at 6'4", he can play the point guard. So naniniwala ako na kung meron mga starting point guard ang Gilas, dapat si Dwight Ramos na yun, kasi kung 6'4" yung point guard natin, kaya niya makipagsabayan sa malalaking point guard ng ibang bansa. Next naman, syempre, hindi pwedeng mawala ang ating abay, Junmar Fajardo. So, napakita naman ni Junmar Fajardo through the years na sobrang laki na ng improvement niya sa international scene. Naalala ko dati, binabang ko lang to si Junmar Fajardo no mga unang iteration ng Gilas, pero etong mga huling laro ng Gilas, napapakita na ni Abay na he can really, kaya niya makipagsabayan sa mga big man ng ibang bansa, lalo na pagdating sa low post. Kasi ang maganda kay Junmar at 6'10", he can really have the size to bang sa ilalim, kasi syempre kailangan natin ng big man na ilalim yung laro rin, kasi para malibre yung mga shooters natin from the outside. Kaya kailangan natin si Junmar Fajardo. Next sa aking list, syempre Kai Sotto, kung sino yung pinakamatangkad na player sa Pilipinas. Kailangan natin. Imagine at 7'3", ang laking threat na agad yan maiilang na agad sumalaksak yung mga ibang player. Kahit na hindi ganun yung kalaki yung katawan Kai, pero he can block shots. Napakita niya naman sa mga laro niyan. Lahat ng laro meron siyang blocks. So, yun nga lang, hindi natin sure kung maasahan natin sa opensa si Kai this World Cup, pero eto na yung pagkakataon niya magpasikat sa mga NBA scout and sa mga teams na makuha rin siya in the future sa NBA. Eto, exposure na, kasi at least dito mabibigyan siya ng playing time. Next naman, syempre ang ating serviceable big man, Japet Aguilar. Mula nung Gilas 1 pa lang, kasama na to si Japet. Naalala ko nga dati, pag nakadakdak na to si Japet, sure win na agad yung Gilas.
Pero as time goes on, kung mapapansin niya si Japet na develop rin ng kanyang perimeter shooting, so kaya na rin niyang mispat. At the same time, sobrang athletic ni Japet. And alam naman natin si Japet, talagang puso rin maglaro to. Sasabihin niya talaga yung mga kalaban and he can posterize yung mga kalaban natin. Next, kung mapapansin nyo, lahat ng big man sinama ko kasi syempre kailangan talaga natin ng height, lalo na kalaban natin is Italy, Angola and Dominican Republic. So syempre kahit si Karl Anthony Towns, kailangan natin ng 4 kasi feeling ko maraming foul ang makukuha ni Karl Anthony Towns. Kailangan natin ng mga backup big man, pero don't get me wrong, AJ Edu can really ball. Napakita naman niya ng mga tune-up game na he can shoot from the outside and he has decent offense sa ilalim and he can block shots. So kumbaga two-way player na big man, and nakikita ko na sila ni Kai Sotto yung magiging future talaga ng Gilas Pilipinas. Next natin, syempre hindi pwedeng mawala sa lineup ang ating reigning MVP ng PBA na si Scottie Thompson. Si Scottie Thompson at 6 feet, ang maganda sa laro ni Scottie is mautak tong player na to. Yung hustle niya, yun yung sobrang laki ng matutulong niya sa Pilipinas. At the same time, kahit 6-footer siya, kaya niyang reboundan yung malalaki. Nakita naman natin yan sa mga previous games na kung saan na lang sumusulpot to si Scottie, which is good for us and bad for the opponent dahil hindi lang yung big man yung problemahin nila sa rebound, pati si Scottie Thompson. Ang kasunod naman, syempre kailangan natin ng small forward sa lineup dahil si Kabayan Jordan Clarkson is playing the shooting guard, small forward, wala pa tayo. So I choose Jamie Malonzo kasi Jamie Malonzo is very athletic. Kaya naman, kung makikita nyo pa lang sa picture, kaya niyang dumakdak and he also have decent 3-point shot. He can defend as well. Talagang humahabol to ng chase down block. So eto yung parang mas upgrade version ng Gabe Norwood kasi kailangan talaga natin ng defender rin, lalo na at the 3 spot na yung mga player are around 6'7", 6'8", minsan yung iba mga 6'10 pa. So Jamie Malonzo has the athleticism naman makasabay dun sa mga small forward player ng kalaban natin. So next naman, subok na CJ Perez. CJ Perez, ilang beses na naglaro to para sa Gilas, and CJ Perez is a fearless player, meaning kahit malalaki sasalaksakan nito, yun ang maasahan natin kay CJ Perez. He can penetrate and he can drop the ball dun sa malalaki. So pag nag-penetrate kasi si CJ Perez, sumasabay talaga yung mga kalaban, kaya may malilibreng malaki sa ilalim. Yun ang maganda kay CJ Perez. At the same time, sobrang bilis rin ni CJ Perez, kaya maasahan natin talaga siya sa pass break. And he stands 6'2". So kung si Dwight Ramos ang ating primary point guard, and nandyan rin si Scottie, kailangan natin ng third point guard or pwede rin mag-shooting guard na si CJ Perez. And next is si Calvin Optana. Calvin Optana stands at 6'5". He played as small forward, so pang-backup kay Jamie Malonzo. Nakita naman natin na may shooting rin sa 3 si Calvin Optana. At the same time, sobrang sipag na player nito, lalo sa depensa. And yun yung mga kailangan nating player kasi minsan sobrang kailangan ng depensa, lalo sa international, dahil shooter yung mga kalaban. And ang aking kasunod, Bobby Ray Parks. So Bobby Ray Parks kasi ang dami na ring international experience, at the same time at 6'4". So he can play both the 2 and 3 position. He can defend well. So maganda yung depensa rin ni Bobby Ray Parks, and kung kinakailangan mo ng instant 3, kaya niyang tumira sa 3. Okay? At ang aking huli sa listahan, kung ako papipiliin, dapat kasama si Renz Abando kasi kailangan ni Jordan Clarkson ng backup shooter. Syempre hindi naman natin pwedeng 48 minutes palaruin si Jordan Clarkson. Kailangan natin ng pang sub, which is I do think na
Renz Abando can play quality minutes at 6'2". Alam naman natin na he can shoot threes and maraming nagsasabi liability siya sa defense, but I don't think, kasi sa ganda ng laro niya lalo nung sa Korea na hinahabol niya sa depensa, even sa 3 points tumitira na block niya, and he can also dunk. So kailangan lang talaga mabigyan ng playing time to si Abando dahil he can contribute sa team. So ayan ang final 12 ko, pero ito yung apat na hindi nasama sa final 12 ko. So bakit ko sila hindi sinama? Unang-una si Roger Pogoy, kasi I do believe na sa international kailangan ng height. Roger Pogoy at 6 feet, medyo magiging liability natin siya sa 2 spot. Dahil mamamain lang siya nung mga kalaban. Kung mapapansin nyo, nung napaaway na diba sa Australia, minamama lang siya ni Golding. So sobrang magaling si Roger Pogoy. I do admire him kasi two-way player, pero yun nga lang, pagdating sa international medyo maliit siya. So, and meron naman na tayong Jordan Clarkson, kaya I do think hindi na kailangan si Roger Pogoy. Tapos hindi ko rin sinama si third year Abena kasi through the years medyo tingin ko nag-decline yung ni third D. Hindi na siya ganun ka-quality minutes maglaro, and third D is playing small forward, which is medyo maliit for his height at 6'2". Alam naman natin na athletic si third D, pero pagdating sa international, ayun nga, mas maliit yung height. Hindi ko rin sinama si Chris Newsome kasi meron na tayong CJ Perez. Almost same lang laro nila, lamang lang ng konti si CJ Perez, pero sobrang similar ng gameplay nila ni CJ Perez, so I would rather choose CJ Perez. Tapos ang hindi ko sinama si Keeper Rabena kasi for me, kung meron ka ng Dwight Ramos, meron ka ng Scott Thompson, meron ka pang CJ Perez, hindi na natin kailangan ng point guard kasi yung tatlo pa lang sobrang and magaling naman na players. Keeper, yun nga lang, I do think na nagtatagal sa kanya palagi yung bola, kaya tingin ko hindi dapat siya makasama sa final 12 ng Gilas. That's my opinion. So ewan ko lang sa inyo, pero kung ako tatanungin, ayun nga, sa international kasi kailangan mabilis yung ikot ng bola, and yun yung wala. Saka standing at 6 feet, medyo maliit si Keeper for international. Sa Japan nga, yung team niya lamang na tapos natatalo pa eh. So hindi kasi si Keeper naging yung player na gusto nating maging siya, na katulad nila Jason Castro and Jimmy Alapag, kasi siya talaga yung groom na maging next point guard ng Gilas. Kaso nga lang hindi na nag-improve yung laro niya, and ayun nga, nakadiscover tayo ng Dwight Ramos, saka may Scottie na tayo and may CJ Perez, kaya hindi ko na siya sinama. Yun yung aking final 12. Pero sa mga interview kasi ni Coach Reyes, may binabanggit siya na gusto niya yung mga player na pasok sa system niya and who can play within the team, or maganda yung connection within the team. Kaya tingin ko dun sa final 12 ko, merong dalawa na hindi makakasama. Ang isasama ni Chat Reyes dyan is si Pogoy saka si Rabena. Hindi niya isasama si Abando saka si Parks. Bakit? Kasi si Pogoy, unang-una player niya yan sa Token Text, kaya definitely sasama niya yan. Favorite niya yan eh. Tapos syempre kung mapapansin nyo, sa lahat ng qualifying tournaments, di ba hindi nawawala yung Rabena, kaya tingin ko isasama niya si Rabena. Kaya ang mangyayari, ang hindi makakasama sa final 12 niya is si Abando and si Bobby Ray Parks. So siguro idadahilan na lang nila injured si Bobby Ray Parks. So kaya ganun yung mangyayari. So yan yung tingin ko na final 12 ko at final 12 ni Coach Chat. Kayo, ano tingin nyo? So kung mapanood yung video na to, like and subscribe, comment rin kayo kung sino yung tingin nyo na final 12 and bakit sila yung karapat dapat na makasama sa final 12.